Pasalamat ako sa nagbigay ng kanayan sa akin at kahit paano madudugso ka na yung kahirapan kung saan ako napapatapon ng hanap buhay. Tiyaga lang ako dito sa paligid. Naka 2 kilo man ako, siya yung pinagkarapan dito kahapon. Once again mga mahal kong viewers, welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, Alma Vlog sa ating Facebook page. I-follow nyo na po at meron na po tayo 90,000 followers sa ating Facebook page. Gawin nyo na pong 100,000 para marami pong manood sa atin at mas mapalawak pa po yung community natin sa ating Facebook page. At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon po ay 100,000 subscriber na po tayo. Ngayong araw ay nandito po tayo sa dating bahay ni Tatay Filomeno. Ang nawala ng Tatay Filomeno, ayan, binalikan po natin yung kanyang kapatid na si Tatay Dodong at kumustahin kung yari na yung pinagawa nating bangka sa kanila, yung project natin na bangka para sa kanila. Alamin natin ngayong araw. Yan, magandang araw po, Nanay. Magandang araw din naman po. Kumusta po kayo dito? Ayos naman. Ayos naman. Asan po si Tatay Dodong? Nayan po sa taas. Nasa taas. Anong ginagawa niya po yun? Nagtutulong pa rin po siya sa kundo sa anak niya. Okay, nag-uuling po sila. Akala ko titigilan na ni Tatay yan at may bangka na po siya. Ano po, nag-extra lang. Nag-extra lang. Oh, Nay, nabanggit mo na na tapos na yung bangka ni Tatay. Nasaan daw po ngayon? Nayan po sa ay nasa kay Kagawad. Dito sa Okay, doon sila nagpagawa. Kailan daw po dadalhin dito? ngayong hapon. Ngayong hapon. At inaantay pala nilang lumaki yung dagat para maipunta dito. Taib po ngayon Okay, maganda naman po yung pagkayari. Ayos naman daw po. Talagang inayos yung pagkayari. Kailan po daw magsimula si Tatay na mangisda, Nay? Ngayon po maano na yun, kanano siya ng mga Ngayong hapon, malagay na siya. Malagay na po siya ng pain. Kumusta naman po yung pagtira niyo dito sa bahay ni Tatay Filomeno? Ayos naman at kahapon nga po birthday din niya ni Dodong. Nagpunta rito yung mga anak. Hinandaan man siya kahapon. Birthday pala ni Tatay Dodong kahapon, mga mahal kong viewers. Ilang taon na po siya? 60. 60, sarado. Sarado 60. Magsisenyor na talaga si Tatay Dodong, Okay. Sinundo na po siya nung anak nyo? Sinundo na. Ano pong handa niya? Bihon lang po sa pansit. Malaking na po yun, blessing. Saka binilan man ng anak ng cake. Okay. Anong anak yung dalaga nyo po? Yung po may asawang tumboy. May anak ako may asawang tumboy. Okay. Oo. Asan po yung isang anak nyo, yung kasama nyo dito? Nandiyan po sa taas. Siya yung kasama na nag-uuling. Pero ngayon nagkaroon na sila ng ng bangka ng sakay. Sana itigil na po ang uuling. Kasi nagsiuwian po pala yung mga anak nyo, Nay. Siya po. Ilan po yung anak nyo ba na nag-uwi dito at birthday ni Tatay? Tatlo pang apat yung asawa ng anak ko. Hindi masaya po si Tatay kahapon at nagsidatingan yung mga anak. Oo, maganda po. Siya nasa dait. Oo, tsaka yung nasa daet, nag-uwi din. Asan na po siya ngayon? Naroon na po, kasama na ng kapatid. Nagbalik sila. Ano yun, kahapon balikan din po sila? Hindi po kaninang madaling araw, yung isang lalaki na nagdala rito ng lambat ng ama. Binilhan na pala ng lambat si Tatay. Binilan po ng anak pa birthday. Nasaan po na yung binili? Nayan po dyan sa tinabi niya. Ito yata. Pang isda po. Okay. Ayan, gagawin pa ni Tatay yan. Gagawin po niya ito para makahuli ng isda. Okay. Swerte ni Tatay kasi tinutulungan din siya ng mga anak po. Ito. Yan. Yan, gagawin pa pala yan. Maganda po yan. Anong sabi nila at may sakay na yung papa nila? Tuwan-tuwa nga po sila at
nagpapasalamat at hindi na rin daw mga galing sa kanila. Ganyan, natulungan niyo sila. Kami. Kaya sana niya, Papa, ayusin mo na yung bahay dito at magawa din na niya kami rito ng bakasyonan, sabi nila. Ay pati sila gusto nilang magpatirik po dito para maganda po yun para kasama niyo po yung mga anak niyo. Mahirap din naman magtanda na walang anak sa paligid. Maganda po yan, Nay, para tsaka swerte pa din kayo, nandiyan yung mga anak niyo, hindi po sila nagpapabaya sa inyo. Mga ibang magulang dyan, madaming ang anak, pinapabayaan naman. Kaya sabi ko sana tuloy-tuloy na itong swerte sa amin. Sabi kong ganun at pinagkaroon na siya ng panghanap buhay dito. Kaya naman kami nakalis dito dahil sa nag-testing kami maggulaman doon, wala rin naman swerte. Yung bagang sa dagat. Gulaman. Jelly Ace? Jelly Ace. Nagagawa po kay dati. Paano po ang proseso nun, Nay? Tinatalian lang po yung naglalagay ng lubid sa straw. Tapos tatalian mo yung bumuntog sa dagat. Oo. Ay pag yun ay nagkaroon ng sakit, hindi na siya gumaganda. Paanong sakit po? Yung bulo. Wala na. Ano po yun, yung mga kumakapit doon na jellyfish ba yun? Yun yung ginagawa nyo para i-process na jelly ace. Magkano naman ang bentahan sa ganyan, Nay? Ay ngayon pa yan, 50 ng 1 kilo. 50? 1 kilo po yun? Ang mura, Mura nga ho. Oo. Pero nasubukan nyo naman po nagbenta sa ganon. Man kami. 100 kilo man kami. Sakto naman nagkasakit yung anak ko. Bakit po? Nagkasakit na pneumonia. Yun, yung na yun, hindi magandang kitaan na yung jelly ace na yun. Maganda po yun kung maagapan mo siyang asikasuhin mo ng yung paglinis-linis. Pero pag dumating ang lakas ng panahon, wala rin. Pag taglakas, pag lumalaki yung dagat. Paano ba linisan yung ganun, Nay? Ano ba yung pinapag-inagan? Di malumot yun, madumi. Okay. Kasi nakwento sa akin dati ni Marcos na doon sa parte nila at taga dito din po siya ay sa Bicol. Nagagawa din daw sila dati ng mga ganun jelly ace. Yung parang pang maramihan na. Maganda po pag yung maramihan ng tanim. Pero pag 15-30 lang ay mahina. Mahina po Tsaka dito, maganda din dito na magkaroon ka ng business na yan sinasabi kong bubong, gagawa ka ng bubong. Ang dami kasing sa dito, mga malakang papawirin ko na po yan. Ano po? Mapawid na rin po ako niyan. Kaya lang, matirik muna kami ng bahay. Okay. Maganda po yan. May mga nag-order na po sa akin yan. Magpa-order po kayo. Malaking kitaan din po dyan. Kasi kung for example 150, magkano na din po yun, 150 na ganon, di ba, pieces ng 1,000. Tapos gawin mo po yun ng lang, isang araw, dalawang araw, ganon, may 1,500 ka na. Maganda. Magawa muna po kami rito ng bahay namin. Bago ako mabinta. Uunahin nyo muna yung sa inyo. Ang ganda po yan. Unahin na muna namin. Kasi medyo maliit itong bahay ni Tata. Gigibain nyo po ito? Para pong atras lang yata at masasako po ito ay palalakihan po ay hanggang dun Palalakihan. Sabi Pwedeng pangkusinan nyo na lang yan para remembrance kay Tatay, di ba? Kay Tatay Filomeno. Pero sabi ko dun sa isa, kung pwede pa kami umatras pa ganun, atras na lang namin dun para hindi na namin ito masira at kunalan po kung lagayan ng kung mga gamit. Sa remembrance din dun sa nawala.
Bago pa man yung mga ano niyan, bubong. At yan, donate din po ng sponsor ni tatay. Yan yung bubong niyan. Kaya lang medyo nauga na po yung puno niya. Yung ano niya, Yung haligi. haligi. Oh. Ganda na ng bahay dun sa kabila. Oh. Kapit bahay nila nanay. Kaso nga lang mainit yung ganyan at kero Ayan na nga. siya, oh. Andyan na po. Andyan na si tatay. Naghahanap na kaya ng haligin. Nangungurti ng haligin. Nangungurte ng haligin. Talagang malakas pa si tatay. Talagang nagpupush na maayos yung bahay niya po. Tay, kumusta? Ano? Trabaho na naman tayo. Trabaho na naman. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Happy birthday, Tay! Iyo. Ano po yung pinagkakabalan mo ngayon? Nag-uuling ka na naman. Nagsisimot kami ng mga tira namin kahit pinaubos nung may-ari ng lupa kasi. Oo, sabi ng bawal ay. Oo nga ay, kakunti naman na yun. Kakaunti na. Oo. Ay, mga 10 sa ako na lang siguro. Opo. Sana mauubos naman yung gatong namin kasi. Sabi ko ay may kapalit. Oo. Anong handa mo kahapon? Meron din naman konti at yung anak kong nasa diet na nagtatrabaho ay nagdating. Kaya sila naman na nagbili ng handa. Hinandan ka ng mga anak mo. Maganda po yan. At naalala yung birthday mo. Di ko naman inaasahan na darating yun. Oo, di ko alam yung birthday mo, tatay Di ko ba sinasabi at mahirap na kung sasabihin. Wala naman. Baka pagdamihan ng mga bisita wala naman. Di man po kami makikain. Lang kami, makikilamon. Ibig ko sabihin na yung mga kamba, yung mga kakilala namin, yung mga nalaman. Oo. Ilang taon ka na po ba? Ako na, 59 na ako. 59? Kala ko 60 na yan kahapon. 60 ka na, tatay pala ay. 60 na yan kahapon. Nabibinata si tatay. 1964. Ay, 60 na? Inarukwenta ng anak hindi ay ko na yung nasa birth certificate ko kaya 1965 pero ang kapanganakan ko talaga 64. Okay. Kaya hindi malaman kung alin sa dalawa eh. Pero ang sinusunod ko yung kapanganakan ko pag ako nag-birthday. Oo. Kumusta naman po yung yung bangka nyo? Nandun na, kaya lang hindi pa baga nadating. Kanina yung sabi ko pakikarga na lang doon sa motor. Wala nga akong dalang sagwan, hindi ko masakya pa parito. Yung di-motor ang nila. Sasakay. Isakay pero ihahatid na daw ngayon. Ihahatid nandun na. Di magsisimula ka ng maghanap buhay, tatay. Yan na, nakasimula na nga yan. Kunti kong yan, lalakad-lakad ko lang dito sa malapit. Pautang ako Masimula na ang magandang ni tatay, paghanap buhay at may sakay na ay. Papasalamat ako sa nagbigay ng kanayan sa akin at kahit paano madudugso ko na yung kahirapan kung saan ako napapatapon ng hanap buhay. Baka maka-urualwa naman na siguro ako dito sa trabaho ko dito sa dagat. May sasakyan na. Yun lang kung taglakas na naman. Hindi, bali wala yun dito sa lugar na ito. Maski taglakas, okay lang yun. Okay lang po. May tuloy-tuloy ang trabaho. Ang ganda po Kumikita ko dito dati noon. Maski malakas ang panahon. Doble-doble pa lang kita nyo sa crabs. Ang mahal ng crabs. Tapos sa isda. Ayan, may ako nagpabili ako doon sa anak ko. Binilhan nga kayo. Kaya salamat dun sa anak nyo. Hindi po kayo pinapabayaan din. Tawag kasi nung isang araw, sabi ko, Tuy, baka may kakong maluwag ka, bilang mo na ako ng panghuli ng pamain. Saka yung gagamitin kong pangkawin sa dagat. Dumating kahapon, dala na. Gagawain ko na lang, may pangkan ako. Opo. Dagdag panghanap buhay na. Grabe namang nyo po swerte nyo din sa mga anak nyo. Hindi. Alam kasi nasa pakuan lang ay palakad lang ng magulang sa mga anak. Pagka ang mga anak ay hindi mo sisituin ng maayos. Siyempre nag-iswail din. So makasarili. Makasarili. Pero yung mga anak ko lahat yan pagsimula sa panganay hanggang sa maliit na bunso namin. Parang lahat ng sinasabi namin nasunod po sila. Yung maganda sa mga anak, yung mga masunurin, hindi sila yung parang ganun nga, sarili lang iniisip. Pero yan, narinig ko kay nanay na nagpapasalamat sila kasi naka-provide tayo ng sakay mo na matagal mo ng pangarap. Pero nagkaroon man kayo dati, sabi mo tayo Dati nandito kami meron ako. Kaya lang nung
umalis kami, iniwanan ko doon sa namatay kong kapatid. Etong bangka ni Tatay Philomen, kakamiss si Tatay, ano? Bangka niya pala ito. Kaya lang ay hindi na rin pwede. Pati maliit itong masyado. Oo. Maliit kasi si Tatay, parang mas maliit pa sa inyo, no? Mas manipis yung katawan niya. Maliit, lumiit Kuwan siya. lang yan, lumiit lang siya. Dati nung kabataan pa yun, malaking ang katawan yan. Ay, ganun. Malaki ng katawan mo. Oo. Tsaka mga bilog ang mga ganito niyan. Gopings pati si Tatay Philomen, no? Parehas man po kayo, pero ano, parehas man po kayo. Di ko pa nakita yung mga iba ay. Yung mga kapatid kong babae, yung nung bagang maglibing tayo doon sa matay ay nandun na. Oo, tsaka yung mga apo-apuan nyo na tayo, yung mga lahi nyo talaga mga artistahin, magaganda. Ano? Kaya dapat sana ay mapaigi din ang mga buhay para hindi kahit papaano maiksiman yung buhay natin dito sa mundo, hindi maghihirap. Wala swerte yung mga bata sa kwan. Ayaw ng magandang kalalagyan. Ang inuuna ka agad pag nakaisip mag-asawa, asawa. Ayun. Ayun lang Mabuti ang lang kung ang mahirap maging po. asawa ay masikap din. Napapaganda. Okay. Goods po yun at makahanap buhay ka na. Ang estimate mo, magkano ang kikitain mo ngayong may sarili ka ng bangka, Tay? Depende pagka maganda ang panghuli. Maaaring hindi naman siguro baba ng 1,000 sa isang gabi. Hmm, Tataas pa. 1,000 sa isang gabi. Pag maganda ang pahuli lang naman. Hindi man lahat ng kwan ay permanente ang kwan ay pahuli diyan sa katulad din ng mga panahon ko dito nun. Ang mga panahon ko, kamura pa nga ng kalakal. Binta ko nung pinakamababa ko mga 600, 700. Sabay-sabay yung kasi alimang, sugpo, isda. Pag ako naglakayan na dyan sa ilog, sabay-sabay na lahat yan. Wala akong pinapalipas dyan ako. talagang maganda po ang kitaan. Pag iba-iba pala talaga lahat ng mga tinutulungan namin na nasa tabi ng dagat. Ang sabi nila, pag nabigyan ng bangka, parang nabigyan na din sila ng paa para Totoo yan, makalusong. ma'am. Totoo talaga yan. Kasi ang bangka, na yan ang buhay ng kwan, yung kumbaga, yung lakas mo Pangingisda. para makakumita ka ng malaki. Kung makadilinsya ka ng maayos. Kasi pag wala kang bangka, katulad nga ngayon, itong mga nakaraan, nagtiyaga lang ako dito sa paligid. Naka 2 kilo man ako siya yung pinagkarapan dito kahapon. Oo. Tay, doon sa pinag-orderan mo, pwedeng mag-order pa ng isa ng parang ganun din na kasi naghahanap din yung taga Kalabakan na tinutulungan namin. Pwede kaya yun? Mai-order din tapos may i-deliver doon sa Kalabaka? Medyo malayo ba yun? Pwede man siguro, ay, ang kontakin mo si Ate Guya. Kilala mo, alam mo naman bagang bahay yun. O, alam ko po, pero hindi ko alam yung contact. Hindi, kung kasi yung manugang yun ng kapatid ni Kuya Efren. Siya po yung Yung gagagawa. yung parang sa inyo din po. Kahit ganun lang yung size, yung price niya para afford nung kasi may tumutulong din doon sa pamilya na yun. May 9 na anak yun, yung tinutulungan ko. Nagbigay din yung ninang namin ng pangbangka nila at yung asawa. Pangingisda din yung hanap Hindi, mas buhay. maganda siguro mamaya, kayo na magdirekta doon kay Ate Glory. At yun naman ay parang pamangkin na niyo yun ay yung gumagawa. Okay, Kasi sige. pag ako pa makikiusap doon, baka mag-ibang presyo siyempre. Oo. Kasi iba yung mas mabuti na yung sariling tao niyan. Katulad na nga nung nabili kong yun sa kay Ate Guya, yun ay sariling bangkain ni Ate Guya, pinawalan sa akin. Okay. Kasi- Dating na pala yun. Hindi, panay, may kumbaga, may kilya na, ilalapat na lang. May kumplitong may epoxy. Dating na, buo na pala. May epoxy na, may pako. Kaya lang, kinulang at yung ibang daw, materialis, ginamit dun sa bangka naman itong anak din ni Ate Guya kay Puloy. Kaya pala, natagalan. at akala ko pwedeng maka-order. Tapos Pwede man pwedeng siguro. i-deliver na lang doon sa isang pamilya na yun para matulungan din sila. Pwede man siguro yun. Kaya lang, medyo matatagal-tagalan pa rin kasi madami siyang ginagawa ay 4 yung nandun nakaparada pang gawain niya. Panlima nga yun sa akin na yun ay mabuti nga at nung sabi ko nga dali-daliin na niya at sabi ko nga kailangan sabi ko nandito na sa akin at wala na hindi na ako makapaghanap ng matino sa kanat. Oo. Kakunti na rin naman yung kahoy namin iniipon. Yun na lang naman pating ko na yun. Last na yun, sinisimot nyo na yun. Sinisimot na lang namin. Sayang din naman yung may-ari ng lupa. Sabi, kunin mo na niya yung pinsan. Lahat na yun sa taas na yun yung mga tira mo.
para na malinis na yan. Oo, sayang din naman. Tsaka congrats nga tay, ulit congrats at mayroon ka ng sariling bangka. Maraming salamat din. Oo, at kung may pwede pa kami maitulong sa inyo, balik pa din kami po dito at natutuwa ako kahit papano may nangyari sa inyo bago pa lang na na-vlog kayo, may nangyari na po agad sa inyo, may na-share na po kami agad sa inyo. Papasalamat ako doon sa nagpagkaloob sa akin yung para sa bangka at kahit paano makakadugsong na sa akin doon sa hanap buhay. Opo. Laking alwang ko na rin yan. Oo. Alam nyo ba tayo na yan din yung hiling dati ni Tate Filomeno, bangka. Kaso nga lang, di namin pinayagan at yun nga, yung kalagayan niya, matanda na. Hindi na pwedeng magpaparulusong sa dagat. Maka na yun ay mahina na ang pulmonya pati nun. Ay, hindi na naalasan ng ubo. Oo, hindi na alasan ng ubo kaya sabi ko, tay, wag nang, hindi na kailangan kasi mag-isa ka naman. Yung pagkain mo naman yan, yung mga kailangan mo ay pwede namin i-provide para sa'yo para hindi ka na lulusong sa dagat o yan, mangganap buhay at kakaawa nga din po. Hanggang ngayon, di pa din po nalilimutan ng mga viewers natin si Tatay Filomeno. Oo, ang dami pa din nagko-comment tayo na sinasabi nila nakakamiss daw, inuulit-ulit daw nila yung mga video nila at talagang madami pong na-inspire dito din. Nga, yung video dito nung nandiyan pinapanood pa namin. Yung video ninyo. Nila kami nung nabubuhay pa tayo. Okay, kay tatay. Saka Oo. yung kinakasama niya. Oo. Anong balita nyo na po doon sa kinakasama niyang ano? Nandun daw sa kapatid ni Nulit, iniwanan ni Nulit. Yung sa pamangkin niyo po. Yung pamangkin ko, iniwanan daw yung babae doon sa kapatid naman. Oh. At nagtatrabaho na sa Alabang yung pamangkin ko. Yung mga babae nandun sa kapatid niya na nasa Bulacan. Kumusta naman na yun? Bakit iniwan doon? Hiniwalayan na o wala namang sinabi? Sinusuportahan daw. Kaya lang hindi niya maisama siguro doon sa trabaho niya at malayo. Parang mag-asawa na po talaga sinusuportahan. Sinusuportahan daw lang naman. At ito nga mga nagsasabi mga anak. Ano kaya yun? Nabalitaan niyang wala na yung niloko niyang matanda dito. Ayun ang hindi ko alam. Wala man kami balita. Oo, kasi pandoloko yung ginawa niya po ay kaya medyo masakit din sa mga, lalo sa mga kamag-anakan nung inagawan niya dyan ng asawa. Nakakakuan nga itong mga pamilyang ito, kakaawa din. Opo. Maski paano sana ay hindi nagkagaya ng katayuan niya kung yun ay nandito yung magulang. Tsaka iba-iba kung andyan yung magulang nila. Ang daming maliliit. Ilan yung maliit na yan? Balikin sila lahat yan. O, tingnan mo po. Balikin si. Apo. Mga apuhan mo na din po yan, tatay. Ay, puro apo ko na yan. Pati nga itong kanandi sa bill na yan. Apo ko na rin yan. Ang masakit kasi, tatay, yung parang tiyuhin na niya, parang tinalo niya pa, parang Ano pa? tapos Yun hindi ang- niya inisip yung mga kalagayan ng mga anak niya, di ba po? Ang Iniwanan hirap. sukat. Oo. Iniwanan ng walang kapangpan. Parang hindi niya naisip na yung mga pamilya niya yung kumawag palagay sa alanganin. Kaya nga, pero naandyan na, bahala na si God siguro, may ibang blessing din na darating kila Ate Isabel. Yun nga, napaayos din ng mister ko yung bahay nila. Nagpapasalamat bagay mga bata at kahit paano daw ay nakakapagpan sila nung may sarili ng bahay. At Oo, yung hindi bahay kagaya nila, yung dati na grabe, butas-butas din. Diba? Pag-iba na. Sabi ko nga nung pagpupunta ko dito nung sabi ko, lang ang sasasabi ko, hindi kayo magsasaat bubungan ninyo. Hindi rin ang maasikaso nitong asawa ni Isabel at nagkatrabaho dito. Oo, tsaka bilib din ako sa inyo, tay. Inaano nyo, pinupush nyo palang magpatay dito ng bahay. Talagang ko na yan, araw na nakakuha na ako, nakaready na yung aking pangkan dito, pa ko na lang ang paghila. Kaya nga ako nag-uuling ng pangbayad sa paghila. Papahila ko sa kalabaw, di kayang pasanin ay malaki. Oo, yung mga Haligi. yung haligi. Grabe, yung sipag nyo po, tay. Ito yung mga panghuli nyo ng Siyan, crabs. nakakuha na nga Eh, yan. yung mga ibang ganyan ni tatay, asan na po? Ni tatay. Wala baga daw, hindi ko na malaman at wala man ako inabutan dito. Ang dami yun, tay. Dito, nakatambak Marami dito daw sa nga part yun, na sabi to. nila. Kung daw yun, 25 yata. Yung Kahit 22. tay, i-review ko dun sa may video dati. Ang dami nung bobo ni Tatay Filomeno na ginawa. Ba't nawala? Sino kayong may nun? Wala na akong inabutan dito nung pagka dating ng umaga na, pagka libing ay dito na nga kami nagtulog. Hinahanap nga pati nga yung lambat dyan na nakasampay. May lambat daw yun dyan. Wala na rin. Ito naman nagsasabi sila na may lambat daw yun si kami dyan na maliit lang na lambat na pinagsasara-sara dyan ng pamainan.
Wala naman akong inabutan dyan. Nakasampay daw yun. Saan na kaya yun? Gagaling talaga ng mga kapitbahay Tatay Filomeno. Kakatakot din pala lang dyan ng mga gamit tayo, ano? Mahirap yung tiwalang maigi sa tao ay. Ang tao naman at tiwalaan ay kundi naman siguro. Mapagsamantala. Yan yung mahirap. Kaya tayo sobrang bait nyo ay, sobrang ano nyo din talaga. Alam kong, sabi nga nung mga viewers na din, parang mabait pa yan kay Tatay Filomeno. Sabi ko ay mabait po yan si Tatay Dodong kasi ang dami din tinutulungan na tao. At yun nga, naandun siya nung naghihirap na yung kapatid. Ay ako hindi naman sa paghahambog at pagyayabang sa sarili ko. Pagka may nangangailangan sa akin ng tulong, hindi ako katulad ng iba na sa paggagamot-gamot, nakakapaggamot ako, pero hindi ako nahingi ng bayan. Ay, nagagamot ka po? Nagagamot ako. Hanggang panganiban para kali nararating ko ng paggagamot yan pag ako pinipick up. Anong ginagamot niya tayo? Nangihilot-hilot ganon? Depende kung anong sakit. Siyempre, mga sakit naman ay nalalaman naman yung kung anong sakit. Dito nga, yung mga bata dyan, pag ako nalang nagagamot. Oo. Mangkulam tayo, marunong kayo? Ayan na, yan ang hindi ko pinag-aralan. May Yung kapatid kong namatay, may kukulamin tayo. Tawa si nanay. Yan ang hindi ko pinag-aralan. Puro Joke lang, kasi masama yan. Oo. Puro sa Diyos ang aking mga... Oo, nasa demonyo yun tayo, ano? Ay, oo. Sa demonyo pa yun, kaya huwag niyong pag-aralan yun, no? Joke ko lang kayo, baka totohanin niyo. Sabihin mo ay, tulungan ko nga si ma'am. Aralin ko nga ito. Ay, hirap pag-aralan yan. Oo. Yung mga kanlaay, mga lagnat, mga kung ano-ano sakit ng pulmon, tapos dilyo, kayang-kaya kong pagalingin yan. Kasi yung pulmon, yung lamig at init sa katawan niya napasok ay madali lang naman ang gamot yan. Parang kumbaga sa doktor ay madali lang din naman sa doktor yan kung maagapan, kaya lang may minsan ang doktor hindi natutukoy yung mga pasmang yan. Mga pasma sa gutom, pasma sa pagod, hindi natukoy ng doktor. Oo, yun yung mga hindi na din po kung yung mga gutom, anong gamot nun? Pasma din yun. Hindi, mali ka tayo, pagkain. Pag yun nalipasan ng gutom, pagkain. Pasma yun. Pero pag yung gutom lang ay pagkain. Pagkain ang gamot nun. Kaya, sige tatay, kinamusta ko lang yung mo. Talagang... Maraming salamat. Oo. Kimusta ko lang at good news na andito na nga yung bangka mo. Nandiyan na, kaya lang hindi pa nadadala yun. Datingin mamaya. Ay masundo nung estudyante, doon na yung sasakay. Okay. Next, video natin na andito na tatay, Mamaya lang, nandito na yung mamaya. Sige. Thank you. Salamat nanay. God bless. Salamat. God bless po sa inyo. Good luck sa mag-ingat ka sa pagbabangka mo. Pasakay kami pag pumunta kami dyan, Pare ko siguro hindi kakaya, maliit lang pero... Ay, parang sinasabi ni tatay talaga na di kaya, matataba kami ay. Sige po, God bless po tatay. Maraming salamat. Sige po. So ayan mga maluwang viewers, ayan nandyan na. Tapos na yung bangka ni Tatay Dodong at thanks God. Magkaroon na siya ng panghanap buhay. May magiging stable na siyang trabaho at hindi lang yung kung saan sila napapadpad. Malaking tulong po yun. Maraming salamat sa naging sponsor nila. At sana supportahan nyo pa din inong video sa kanila para may i-share din po tayo sa kanila. Thank you so much. Support nyo po yung dalawa dito na laging nakatambay. Rans TV Official. Naningil kami ng kutsyon. Naningil kami ng kutsyon dyan. Okay. Rans TV Official ba yung account mo? Rans TV lang. Okay. TV 143. Okay. Ayan, naman po kami, puntan namin yung tinutulungan ni Marcos. Thank you so much. God bless po.